Okay, mapagpalang araw ng linggo po sa atin lahat. Welcome to Victory Lukban. Yon. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabi mo, welcome to Victory Lukban. Yan. Sabi mo, ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, andito ka ngayon. So if you are first time po, gusto po namin kayong i-welcome sa bulwagang ito. Maraming salamat po sa pag-attend nyo. At tayo po ngayon ay dadako na sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa ikawalong yugto na po ng ating serye na pinamagatang Jesus is Greater Than. Sa pamamagitan po ng libro ng Hebrew, ating pong hinihimay, inuunawa po na yung superiority po ng Panginoong Hesukristo. And ito po ay ine-emphasize po dito that Jesus Christ is greater than overall, or Jesus is greater than anything or anyone else we could ever think of. Sa ating pong buhay, meron po tayong mga bagay-bagay o mga bagay or hindi lang bagay but kung kanino ka bagay o person, di ba? Parang ganun. Pero overall, when we look into the book of Hebrew, sinasaad po dito na si Jesus po yung pinakang above all. And last week, we talked about the better covenant. Through Jesus, God offers a better covenant, providing unbreakable bond, hope, security, and motivation to grow in faith based on Christ's finished work rather than human effort. So, if noon, because of the human effort, yung covenant o yung pagkakasundo sa pamamagitan ng tao, ngayon naman, sa pamamagitan ni Jesus, nagkameron ng mas magandang kasunduan. Itong kasunduan na to ay hindi pwedeng masira, nagbibigay ng pag-asa, seguridad, at motivation na lalong lumago yung ating pananampalataya, at ito'y nakabase dun sa ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang. Hindi sa hindi lang sa gawa, hindi sa gawa ng tao. So, um, Jesus plus nothing equals everything. Again, it means yung ginawa ng Panginoong Hesus is enough na nagbigay sa atin ng magandang kasunduan. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin is about better ministry. So inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos at babasahin natin ang Hebrew 8 verse 1 to 12. Ngayon, ito ang buod ng mga bagay na sinasabi. Meron tayong gayon na pinakapunong saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa mga kalangitan. Siya ay naglilingkod sa banal na dako at tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat pinunong saserdote ay itinalaga upang makapaghandog ng mga kaloob at mga handog. Kinakailangan na ang pinakapunong saserdoteng ito ay magkaroon din ng maihahandog. Sapagkat kung narito siya sa lupa, hindi siya magiging isang saserdote dahil may ibang mga saserdote na naririto na naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Sila ay naglilingkod sa isang tabernakulo, isang larawan, at isang anino na nasa kalangitan. Kaya nang si Moses ay handa na upang magtayo ng tabernakulo, nagbabala ang Diyos sa kanya. Sinabi niya, tiyakin mong gawin ang lahat ayon sa kuwarang ipinakita ko sa inyo sa bundok. Ngunit ngayon si Jesus ay nagtamo ng isang higit na dakilang paglilingkod. Yamang sila ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Ang tipang ito ay nagtatag sa lalong mabuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan.
sapagkat nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanila na sinabi, "Akong Panginoon ang nagsasabi, narito, dumarating ang mga araw, itatatag ko ang isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Ito ay hindi tulad ng lumang tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno sa araw ng akayin ko sila at inilabas sa bayan ng Ehipto, dahil hindi sila naging tapat sa aking tipan. Kaya pinabayaan ko sila. At akong Panginoon ang nagsasabi, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkaraan ng mga araw na yaon, ilalagay ko ang mga kautusan ko sa kanilang mga isip at isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga puso. At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging mga tao ko. Wala nang magtuturo sa kanila kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Kilalanin mo ang Panginoon sapagkat makikilala ako ng lahat, maging ng mga dakila at hindi dakila." Verse 12, sapagkat kahahabagan ko sila sa kanilang mga kalikuan at hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na 'to. Dalangin po namin na sa iyong ginawa, Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng puwang na kami ay lumago sa aming pananampalataya sa iyo, na yung relasyon namin sa iyo, Panginoon, also, na hindi lang kami, Panginoon, uma-attend ng church o sinasambit namin sa aming mga bibig na ikaw ay aming Panginoon. Badalangin namin na ang aming mga buhay ay maging isang buhay na sakripisyo sa iyo, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita today, it will end up, Lord, na ikaw ay mahalin namin at magpatuloy kami sa paglago namin bilang mga Kristiyano. Bless our time today in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede po tayo maupo. And ito pong librong ito ay sinulat because sa mga Jewish Christian who were facing persecution and were in danger of turning back to Judaism. So sinulat po ito na bakit itong Better Ministry ay kailangan maintindihan, maunawaan po ng mga Hudyong Kristiyano. Kasi po andun po yung point na gusto na nilang bumalik sa pagiging Judaism o yung mga religious act o Mosaic law na ginagawa po. And even to us bilang mga Kristiyano, ito isang malaking babala na sinasabi, be careful to turn away to Jesus. If you are a Christian today, merong pong warning, merong babala na hindi po tayo pwedeng mamuhay ng a wishy-washy Christian. Or sinasambit mo na ika'y Kristiyano, pero sa labas, hindi ka Kristiyano. Why? Because the enemy is always there. Kung hindi mo to isa sa buhay, there's a danger in our spiritual. So kumbaga, in every thing na ginagawa mo, there's always a consequences. If you kung ikaw ay magpapatuloy sa paggawa mo ng hindi tama or pagtalikod kay Hesukristo, na parang ganito, pagka sinabing kaligtasan, Kristiyano ako. Pero pagka dumadaan ka na sa persecution, dumadaan ka na sa peer pressure, ang dali mong tanggalin na ikaw ay isang Kristiyano. And there's a danger in that. If nireject natin yung rejecting Jesus' sacrifice, it will also affect us. There is consequences.
May kakilala po ba kayong Kristiyano na ngayon ay hindi na Kristiyano? Or may what do I mean, dating mahal na mahal si Jesus, but now nawala na. Posible po ba 'yun? Sige nga, tanong ko kayo. Posible ba? Hindi ba? Posible po 'yun. Kasi ang enemy po is just like a roaring lion always trying to devour. Pagka tinanong ko dito, may demonyo ba dito sa simbahan natin? O ayan, nakatingin na naman kayo sa akin. Kung may demonyo po, wala po sa labas 'yun. Yes, meron po sa labas, pero ibig sabihin, dito sa church, mas nandito po ang demonyo. Bakit? Dati tayong makasalanan, dati tayong kakampi ng demonyo, but now, we are a son and daughter of God. And the enemy, gusto niya po tayong alisin yung pananampalataya na meron tayo o yung naglalagablab na pananampalataya na meron ka ay gustong alisin sa'yo ng Panginoon. That's why be careful to the sin. Kasi yung sin po can trap the Christian. Parang ganito po yun. Sa una, masarap. Sa una, yung compromising parang okay lang. Pero bandang huli, there's a consequences of that. And even the faith that we had kay Jesus, yung assurance of our eternal life, pwede po itong mawala. What do I mean? When you accept Christ as Lord and Savior of your life, we're already saved. Given po yon. Pero what do I mean? Pwede mong i-deny yung pagiging Diyos ni Jesus because of the sin that you are doing. Yung assurance mo, pwede pong mawala of your salvation. Parang ganito yan. The illustration of that is yung oso. Nakakita na kayo ng oso or bear? Alam niyo po kung saan nahuhuli ang oso? Sa magitan din ng sarili niyang dugo. Una daw maglalagay ng parang ah, spear na merong talas ang parehas, lalagyan ng yelo tapos lalagyan ng dugo, yelo uli tapos dugo. Tapos pagka naamoy ng oso yon, ililik niya po yon kasi gustong-gusto niya yung dugo. Kumbaga parang sa ano, yung kantang, "Nagsimula sa patikim-tikim." Ano, parang gano'n lang, 'di ba? After ano, tuwang-tuwa siya sa kanyang natitikman na dugo. And later on, ang nililikna niya ay yung sarili niyang dugo hanggang sa mamatay na po siya. And to all of us, it gives us a warning and be careful not to turn away to Jesus because it make us also a consequences in that. It will lose our assurance of our salvation. It may turn on also to us na yung alam natin na namatay na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ito yung nagbigay daan para tayo magkameron ng magandang ugnayan sa Diyos. Pero it possible na may Diyos tayo, pero dahil dun sa kasalanan na yon, lumalayo tayo sa Kanya. And let's read this book na magbibigay po sa atin ng puwang in this. Sabi po dito in verse 1, "Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven." Ngayon, ito ang buod ng mga bagay na sinasabi. Meron tayong gayon na pinakapunong saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa mga kalangitan. So sinasaad dito na ipinapakita dito na yung high priest na meron tayo, which is Jesus, is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Na kumbaga parang ganito po yun. The Jewish Christian is there.
Sinasabi nila na ang punong pari nila ay si Jesus. At sinasabi naman ng mga Jewish, kung kayo ay kung kayo ay mananampalataya, nasaan ang pari niyo? Parang gano'n yung tanong. Kasi kami may pari at yung pari namin andito nag-o-offer ng sacrifice at pumapasok sa tabernacle. Kayo ba may simbahan? Parang gano'n yung wala yan sa aming pare o wala yan sa lolo ko, yung parang gano'n ang usapan. That's why the book of Hebrew give the assurance that Jesus Christ is better to the high priest na meron kayo. Sabi po dito, now the point in what we are saying is this. Ngayon, ito ang buod ng mga bagay na sinasabi sinasabi. Ito ang buod because of the finished work of Jesus on the cross. After niyang mamatay, hindi lang siya nanatiling patay, but after 3 days, He rose again. Nanatili siya ng 40 araw dito sa mundo at pagkalipas nun, He resurrected into the presence of our God the Father. Ang punto, Jesus has more excellent ministry than the earthly priest. Ang ministeryo ni Jesus ay higit na mas mabuti kaysa sa mga pari sa lupa. A better high priest seated at God's right hand. Why is seated at God's right hand? Bakit siya nakaupo na sa kanang kamay ng Panginoong ng Diyos Ama? Kasi po tapos na yung ginawa niya po dito sa mundong ibabaw. Nung sinabi niyang tetelestai, it is finished. Everything po na sakripisyo ay binigay na po ng ating Panginoong Hesukristo. And it shows that He is a better high priest. Jesus' superiority over the Levitical priest. Na dito po makikita natin ang Levitikong o Levitang pare na saserdote ay limitado. Ang nagpili po nito ay yung kumbaga dapat ikaw nasa lineage ka ng Levita. Sabi nga yung verse 4 na dapat kung nandito siya ngayon sa lupa, hindi siya mapipili si Jesus. Kasi hindi naman siya Levita eh. Pero ang pumili mismo kay Jesus ay ang ating Panginoong Diyos at siya mismo ang naggarantiya na si Jesus ang better high priest na meron po tayo. Una, He is permanent priesthood. Yung pagiging priesthood niya po ay permanente, unlike the Levitical priests who were limited by death and needed succession. Ang mga Levita po noon, kailangan may pumalit kasi po namamatay, tama ba? Pero si Jesus, isang beses lang siya namatay at ngayon siya ay panghabang buhay na kapiling ng Ama. That's why yung pagiging punong pari niya ay pangmatagalan. Not only that, but also ang ministeryo niya ay ang kanyang ministeryo is in the true sanctuary. In verse 2, sabi do, a minister in the holy places in the true tent that the Lord set up, not men. Hindi lang po siya punong pare na nasa piling ng Ama, pero ang pinagsisilbihan niya po ay mismo sa langit, ang totoong tabernakulo. Bakit in verse 5 sinasabi doon ni God kay Moses, makinig ka kung ano ang sinabi ko, kung anong larawan, ito ang gawin mong tabernakulo. So ibig sabihin, kung ano yung toldang tipanan na tinatawag ay ginaya lang kung ano yung meron sa langit. Kumbaga, imitation lang po yung nandito sa lupa kaysa sa langit. Kasi it's just like na nagpapagalingan sila. Pero anong mas magaling? Anong mas best?
yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi hindi lang po siya naglilingkod dito sa lupa. Hindi siya limitado, but siya ay unlimited in heaven. Jesus Christ, our high priest, seated at the right hand of God in heaven, serving in the true tabernacle. Verse 3, sapagkat ang bawat pinunong saserdote ay tinalaga upang makapaghandog ng mga kaloob at mga handog na kinakailangan ng pinakapunong saserdote, ito ay magkaroon din ng maihahandog. Jesus brought the Lamb of God who takes away the sin of the world, and He Himself was the sacrifice. Dito hindi lang siya po punong pare, but siya mismo ang punong pare na nagdala ng sakripisyo na siya mismo po yung sakripisyo. Ang punong pare po na Hudyo ay limitado, o ang Levitikong punong pare ay limitado. Kailangan pong magdala ng offering para sa kanyang sarili o sacrifice for himself bago siya makapasok dun sa tinatawag na Holy of Holies. Kasi ganito po yon. Pag may nagawa kang kasalanan, kailangan mo mag-alay sa Diyos para ang iyong kasalanan ay mawala ng 1 taon at pwede kang magkameron ng access kay God the Father. Sino dito nagkasala ka na? Subukan natin sa panahon ngayon. Pagbukas ng pinto, ito na yung pag-aalay, pagsasakripisyo natin. Mark, anong dala mo? Kalapate. Aba, pastor, alay ko sa dalhin mo sa... Sige, maaari kasalanan to, nagsinungaling lang to. Maya-maya dumating si Chester. May dalang baboy. Chester, anong kasalanan mo? Sige, alay natin. Pagdating ni pastor, walang dala. Yung pala hindi kasya sa hagdanan, kailangan idaan sa bintana. Elepante, mas malaking kasalanan. So ano yung point ko? Point ko, kailangan mo mag-alay mismo sa sarili mo, pero ang Panginoong Jesucristo, wala nang kailangang ialay pa. Dahil siya po mismo ay yung perpektong alay na nandito. Limited, the punong pare ng Levit, o if you're Levitical priest, limitado. But in Jesus, isang sakripisyo lang po niya, which yung kanya pong sarili, at ito po ay pangmatagalan na. The access po, kasi po noon, sabi ko nga po, 1 taon lamang ang pwedeng itagal. Paano kung nagkasala ka pa? Ay di wala na uli. Hindi ka na makaka-access kay God. Parang sabi kanina ng worship leader natin dito kanina, it is a privilege na makapag-worship po tayo sa Panginoong Diyos na meron po tayo. Not all have a pleasure na makapag-worship po sa Kanya. Pero for us, ramdam na ramdam natin ang presensya ng Diyos at pwede po tayo mag-worship sa Kanya because of what Jesus did on the cross. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Jesus' superiority over the Levitical priests, or Jesus is better in the high priest. Jesus' superiority over the old covenant. The two evidence of superiority of the covenant, it is ministered by a superior priest, Jesus Christ, and it is ministered in a superior place in heaven. So bakit daw po, ano daw pong ebidensya na yung it is a better covenant? Kasi may dati pong covenant, but now it is better covenant. Noon po, ang covenant ay sa pamamagitan po ng mga
mga pinuno, like covenant to Moses, covenant to Abraham, covenant to David, but now the covenant is to Jesus. The new covenant mediated by Jesus is superior to the old covenant, offering a better promises including the forgiveness and redemption. Yung old covenant po ay hindi po nagbibigay ito ng magandang pangako at hindi rin po nagbibigay ng forgiveness at ng pagtutubos. Pero yung new covenant po, ito po ay nag-o-offer ng kapatawaran at ng pagtutubos ng Panginoong Hesus. That's why it is a better covenant. In verse 6, sabi po dito, "But as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises." Sabi dito, "But as it is." It talks about bakit na-obtain niya yung greater ministry, bakit ito'y mas more excellent in the old as a covenant and he imitates better. It's because of what happened on the cross. But at is. Ngunit ngayon si Jesus ay nagtamo ng isang higit na dakilang paglilingkod. At yung dakilang paglilingkod niya yon, ito po ay yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. Bakit laging nasisira ang kasunduan ng Panginoon Diyos sa mga tao? Kasi po ang tao po ay lagi pong nagbre-break ng promise. We are destined, tayo po ay talagang nagbre-break ng promise. Even in Mount Sinai, na nagsalita ang Panginoong Diyos about sa mga tao at sinabi niya yung 10 Commandments. Nung narinig ng mga tao, natakot sila, sinabi nila kay Moses, "Moses, pwede bang kausapin mo ang Panginoon na wag na nagbibigay ng takot sa amin ang kanyang pagsasalita, na pwede ba na ano?" Then nagkameron pong covenant, kaya nagkameron ng 10 Commandments na ang tao ay susunod sa 10 Commandments. But in the end, when they look the 10 Commandments, hindi po ito nagbigay ng pagbabago. Yes, they see, nakita nila na ito'y guidelines, na ito kung papaano sumunod sa Diyos. Wag kang mangalunya, wag kang magnakaw. Ako lang, siya lang ang i-worship mo, ang Diyos lang ang iyong sambahin, wala nang iba pa. And when we look at the 10 Commandments, it totally cannot change us. Yes, pwede po ito maging pattern para pong nananalamin tayo. Pagka nagsusuway ka, makikita mo, di ba sa salamin pagka may uling ka, nakikita mo o may mga ano ka. Ganun din po, the law will show us kung gaano po tayo hindi mabuti. But this better covenant, better mediator, give us the assurance of better promise. It says here, "But as it is Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old covenant, he mediates it better." Siya po yung naging tagapag-gitna. Ang tao po ay nalayo sa Diyos dahil po sa tinatawag na kasalanan. At yung ginawa po ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, ito po yung tinatawag na better, excellent ministry na ginawa niya. Siya po ay pumagitna sa
away ng Diyos at ng tao. Gusto tayong abutin ng Diyos, ang kanyang kamay ay hindi po ganon kaiksi para tayo abutin or pakinggan ng tao, pero ang naglalayo sa kanya sa atin ay yung tinatawag nating kasalanan. That's why kailangan po ni Jesus mamatay sa cross ng Kalbaryo para akuin ang lahat ng ating kasalanan, mamatay at pagkalipas ng 3 araw mabuhay muli para sabihin sa kasalanan, wala kang kapangyarihan na pagtagumpayan kita. At tayo po ay tinatawag na malaya na. Jesus' ministry is far superior to the Levitical priest ministry because he mediates a better covenant. It shows that Jesus as mediator, Jesus is the mediator of a better covenant, one that is based on his perfect sacrifice and his role as our high priest. Sabi dito, Jesus offered a perfect sacrifice once for all, providing redemption, reconciliation between God and humanity. Dahil sa perpektong sacrifice na ginawa ng Panginoong Diyos. The better covenant is complete, perfect because of Jesus' sacrifice once for all, fully sufficient, and everlasting. With Jesus living forever, it intercede for us. Drea, nawala po ako. Ito. Jesus' ministry is far superior Levitical priest ministry because he mediates a better covenant. Jesus as mediator, Jesus the mediator of a better covenant, one that is based on his perfect sacrifice and his role as our high priest. Yung inoffer po ng Panginoong Hesus, ito po yung perpektong sakripisyo. Kasi tayo pong mga tao cannot give this sacrifice. No one. Yung blood po ng animal ay hindi po sapat na isakripisyo sa ating mga kasalanan. Kaya po kailangan ng isang perpekto na walang bahid na kasalanan para akuin ang ating mga kasalanan. At ito'y sa pamamagitan lang po ni Jesus. Ang kaligtasan ay nagmumula lang sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. No one can mediate us. Sabi po sa Bible, for all have fallen short to the glory of God. Tingnan mo po yung katabi mo. Mukha bang mabait yan? Mukha, yan. May ginaman at may mga mabait dito. Mukha pong perpekto yan, mukha lang. Pero wala pong perpektong tao. Lahat po tayo ay nagkasala. And for the wages of sin is death. Ang kabayaran po sa kasalanan ay kamatayan. At kung tayo po ay may kasalanan, nararapat po tayo sa saan na tinatawag, dun po sa impyerno. Pero may libreng regalo po ang Panginoong Diyos. At ito po si Jesucristo nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Only Jesus can mediate us. No one. Not our, sabi ng iba, paano makarating sa langit? Ay sa paggawa ko ng mabuti. Sino dito niniwala na gano'n? Hindi po. Kahit gumagawa ka ng mabuti, bukas gagawa ka rin ng hindi maganda. Hindi mo po mababayaran ang pagkakautang natin o yung kasalanan na meron tayo. Sabi naman ng iba, umanib kayo sa relihiyon namin at di kayo maliligtas. But the Bible says, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Makakarating po tayo sa Ama kung hindi sa pamamagitan lang po ni Jesucristo. That's why Jesus is the perfect mediator.
The better covenant is complete and perfect because Jesus' sacrifice was once for all, fully sufficient. Sapat na po yung ginawa ni Jesus and everlasting, panghabang buhay, with Jesus living forever to intercede for us. Sabi daw po, ang ginawa po ni Jesus ay sufficient na po. It's all. It's done. Tanging manampalataya, kung sinong mananampalataya po sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkakameron na po ng buhay na walang hanggan. That's all. Manampalataya lang po tayo. Sabi nung iba, manampalataya ka at magpabautismo ka. Hindi po ganun tinuturo sa Biblia. So, it is by the grace of God you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. It's not only sufficient but everlasting. Panghabang buhay na po ito, pangmatagalan. Na si Jesus po, ito yung nakakatuwa doon, na si Jesus na nasa langit na kapiling ng Ama ay nagdadasal para sa atin. Sino dito natutuwa ka pagka may nag-post ka sa Facebook, praying for you? Di ba ang sarap pakiramdaman na may nagdadasal sa iyo? Pero look at this. It is Jesus who is in the heaven praying for us. It's also give assurance of salvation. Through faith in Jesus, believers have assurance of salvation and eternal life. Jesus' ministry provides believers with direct access to God, forgiveness, and empowerment to live according to God's will. Ang ministeryo ng Panginoong Jesus ay nagpro-provide po sa atin ng direct access to God. Before, kailangan ng alay. At pagka nakapag-alay na, pwede ka na mag-communicate kay God. O sa pamamagitan ng pare, nakakapag-communicate ka kay God. Ito po ay dahil sa kasalanan niya. Pero now, because of what Jesus Christ did on the cross, it's enough. Panghabang buhay na po ito, na ikaw mismo ay pwede ka nang kumonek sa ating pong Diyos Ama. Sino po dito may internet? Sabi na may internet, pwede mong tawagan yung kamag-anak mo sa abroad. Ang buhay po, parang kung wala si Jesus, kung hindi po siya namatay sa cross ng Kalbaryo, ang pakiramdam po, wala tayong internet. We cannot access. Hindi tayo maka-access kasi wala po. Parang mas nahihirap. Ang hirap pala walang internet. Parang, hindi problema yung maka-access kay God, Ito po yan. Verse 7. Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Kung si Jesus po is a perfect mediator, yung ginawa niya po ay sapat na. Sinasabi naman po sa verse 7, kung hindi po nangyari yon, kung hindi po nangyari yon, hindi po mapupulfill yung pangangailangan ng sangkatauhan. Bakit? Yung old covenant po ay hindi sapat. Sabi dito, sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Yung dati po ay may kakulangan. The old covenant was limited because it was based on external rules and regulation. It couldn't provide true forgiveness and transformation. So yung dati po,
na ginagawa natin, yung mga ritual, hindi po ito magbibigay sa atin ng ng true forgiveness and transformation. It's not enough. That's why kailangan po mangyari yung sa cross ng Kalbaryo, kailangan po dumanak ang dugo ng Panginoong Hesus para po ang ating kasalanan ay mabayaran. Tingnan po natin. Kaya po yung every aspect ng cross, mahalaga po ito. So bakit si Jesus ay namatay agad kaysa doon sa dalawang magnanakaw? Sabi niya doon, tetelestai, it means it is finished. Then kaya po siya namatay kaagad doon kasi po sinabi po in the Old Testament na hindi na kailangan na ang Mesaya ay hindi mababalian ng buto o walang mababali sa kanyang buto. Bakit? Kasi po pagka po pinako ka sa cross, ang ikamamatay mo po ay yung death dahil hindi ka makahinga. Kasi yung cross po, tinalaga po yan ng mga Romans o ng mga Romano para mamatay ka utay-utay. So ay kamamatay po niyan yung hindi ka makahinga. So pagka buo yung buto mo dito, nakakaangat ka pang ganyan, makakahinga ka, tapos babalik ka. Kaya po yung dalawang magnanakaw, ang ginawa po doon, binasag po yung buto hanggang sa sila ay mamatay na. Si Jesus po ay hindi po nangyari sa kanya yon. And to assure na siya po ay patay, kaya po sinaksak po yung kanyang tagiliran dito. At yung dugo po ay nagshed. And the Bible said, because of His blood, nabayaran po ang ating mga kasalanan. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoong Hesus doon? What happened on the cross and the blood of Jesus is enough. Noon, hindi sapat ang alay lang sa pamamagitan ng hayop. Kailangan ang dugo ni Jesus na magbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. In verse 8 to 12, ito naman po ay nasulat sa Jeremiah 31. Na sinasaad po dito na may plano po ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos to establish a new covenant that will be better than the old covenant. Verse 8, sapagkat nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanila na sinasabi ako ang Panginoon na nagsasabi, narito, dumarating ang araw, itatatag ko ang isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Ito ay hindi tulad ng lumang tipan na aking ginagawa sa kanilang mga ninuno sa araw ng akayin ko sila at inilabas sa bayan ng Ehipto dahil hindi sila naging tapat sa aking tipan kaya pinabayaan ko sila. Ang bagong tipan ay naiiba sa lumang tipan. Inilipat ang focus mula sa pagganap ng tao at sa pagsunod sa batas kung ano ang nagawa ni Jesus para sa atin, particular na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross. So noon pa lang makikita po natin dito na nagplano na ang Panginoong Diyos dahil ang tao ay patuloy at patuloy na nagkakasala. Sabi dito sa verse 9 that ito ay hindi tulad ng lumang tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno sa araw ng akayin ko sila at inilabas sa bayan ng Ehipto dahil hindi sila naging tapat sa aking tipan kaya pinabayaan ko na sila. Noon pa in Jeremiah 31, alam na ng Diyos na ang tao ay hindi kayang
tumupad sa kasunduan. That's why he need someone na may kakayanan na tumupad sa kasunduan. When the time na sinabi ni Jesus at nakipag-usap siya in Gethsemane, sinasabi niya, "Ama, bakit mo ako tinalikuran?" He pointing out na alam niya yung hirap na kanyang pagdadaanan. Alam niya yung pagpapahiya, alam niya yung sakit ng katawan na kanyang dadanasin dun. Pero bukod dun, alam niya rin na yung plano ng Panginoong Diyos ay enough upang ipakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang grasya sa sangkatauhan. That's why sabi niya dun, kung ito ang iyong layunin, ang iyong layunin ang maganap. Tanging si Jesus po ang puwedeng pumulfill ng covenant na tao po na hindi susuway sa utos ng Panginoong Diyos. Ang tao can fail, but ang ating pong Panginoong Jesus, ni isang kasalanan ay hindi po nagkameron ng kasalanan. That's why He made a new covenant. Para po kanino? Sinong nanamasa ng panibagong covenant na ito? Sabihin mo, ako. Yun. Pwede ba natin palapakan muli ang Panginoong Diyos because we receive this. In verse 10, pinapakita naman po nito, yes, because of Jesus, siya po yung better high priest, better sacrifice, better mediator. Because of Him, there's a better covenant. And now, ito po yung better ministry. Ito po yung ministeryo ng Panginoong Jesus. In verse 10, sabi po dito, at akong Panginoon na nagsasabing ito, ang tipan ng aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkaraan ng mga araw na yaon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga isip at isusulat din ang mga ito sa kanilang mga puso. The new covenant provides a deeper and personal relationship with God, while the old covenant was more external. Yung old covenant po, nagpapakita lang po na ang tao ay hindi kayang sumunod sa utos ng Diyos. Yung old covenant po nagpapakita na ang tao ay makasalanan. Na ang tao ay hindi kayang sumunod sa kasunduan. But this new covenant, sabi po dito, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga isip. It will put into our mind at isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga puso. God write His law in our heart. It means God give us as a transformed heart. Binigyan niya po tayo ng bagong puso. Puso na pwedeng sumunod, puso na pwede pong mag-obey sa ating pong Panginoong Diyos. Again, kung you hear you accept Christ as Lord and Savior of your life, pakitaas mo ng kamay. Yun. And when the time, ano nangyari nung tinanggap mo si Kristo? Sige nga, di ba tanda-tanda mo pa nung tinanggap mo siya? Pero bago mo siya tanggapin dati, yung kasalanan, hindi mo na tinatakbuhan o hindi ka kumakanta, "O tukso layuan mo ko," dahil ang kasalanan, ang tukso hinahabol mo pa, "O tukso nasaan ka?" 'Di ba, tanda mo nun? But now, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, parang biglang may nagbago.
Yung dati mong maling ginagawa, ngayon, it written into our hearts. Nasasaktan ko ang aking Panginoong Diyos. Mali yung ginagawa ko. Pero dati, wala kang pake. Hindi mo alam, anong love your enemy. Harito ka, magsuntukan tayo. Di ba? Pagka nagalit ka, puto ko sita. Wala kang preno-preno. Compromise ka dito, compromise ka doon. But now, when you become a Christian, there's a conviction in your heart. Wala kang pakialam kung anong sasabihin ng iba, pero yung puso mo ay na-transform dahil sa binigay po ng Panginoong Jesus sa atin. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nung dating wala kang pakialam sa mga tao, but nung meron kang relasyon sa Panginoong Diyos, parang biglang meron kang ng puwang. Dati po noon, nung hinahabol ako, may nag-share din po sa akin ng gospel. Ang unang naging Kristiyano mga kapatid ko. After noon, pinasubaybayan na po ako doon sa mga tao sa church. So sabi nung ate ko, "Uy, puntahan mo naman yung kapatid ko nandun sa basketballan." Magugulat na lang ako, umattend ako ng isang beses sa church, tapos mga ilang araw nakikita ko na kung nasaan ako, nandun din sila. Yung pala may espiya, andun yung kapatid ko. She-sharean ako ng, "Uy brother, pwede ka ba?" Nung una, okay, 1-to-1 tayo. Pero minsan kahit nasa bar ka, nandun pa rin. Sabi ko, kakaiba ito, ba't kaya ito sunod na sunod sa akin? Siguro type ako nito. Until the time you become a Christian, na yung ginagawa nila na humahabol ng tao, to the point na kahit ipahiya ka na, pero for the sake of the gospel, you are willing to share it. Wala ka ng pakialam. Kumbaga yung wala ka ng hiya. I remember nung kasi bago po ako maging Kristiyano, nagtatrabaho po ako sa isang crew. I am a crew service. Tapos sabi ko dun sa isa, pupunta ako dun ha, she-sharean kita ng ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Binago ako ng Panginoong Hesus. Tapos sabi niya, okey sige, punta ka dun." Tapos alam niyo po yung pagpasok ko pa lang sa SM yun, daming tao pagka lalo na Sabado. Pagka gano'n ko, sabi nung manager, 1, 2, 3, alive, alive. Tapos dadating ako dun, may dala akong Bible. Kinakantahan ako ng Alive, Alive, pero I don't care. Because Jesus transformed my heart. Binago na po yung puso natin. That's why yung loving your enemy, sino dito meron kang kaaway, yung kaaway mo pinagdadasal mo na ngayon. The Old Testament, the law cannot change our heart, but this new covenant really transform us. It gives us a new life, a transformation. Hindi ba natin palakpakan muli ang Panginoon at binago tayo? Not only transform heart, but also great relationship. In verse 10, "At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging mga tao ko." God planned to establish a new covenant that will be better than the old covenant. The new covenant provides deeper, more personal relationship with God, while the old covenant was more external. This promise is significant because it shows God's love and desire to have a personal relationship with His people. Ito po yung nagpapakita ng desire ng Diyos na magkameron ng magandang ugnayan sa kanyang sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sino dito naghahanap ka ng pag-ibig?
Ayan. Kapatid, kung naghahanap ka ng pag-ibig, bago ka maghanap ng pag-ibig sa iba, intindihin mo muna yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa iyo. Sa sobrang mahal ka niya. Look at this, yung pagiging Diyos niya, pinili niyang magpakatao para iligtas po tayo. Ganun kakamahal ng Diyos. Pinili niyang dura-durain siya, pinili niyang hampas-hampasin siya, ipako siya sa cross para maipakita na lang yung sobra-sobra niyang pag-ibig sa atin. Dahil alam niya, kung hindi niya gagawin yon, nararapat tayong mapunta do'n sa tinatawag na impyerno. That's why yung sinasabing born again, yes, you are born again. Flesh birthed by the flesh, spirit birthed by the spirit. When you accept Christ as Lord and Savior of your life, the Holy Spirit is living in us already. Kaya po tayo tinatawag na born again. Yung dating patay na katawan na meron tayo, ngayon yung relasyon natin po sa Panginoong Diyos ay nagkameron po ng puwang dahil ang Diyos na banal na Espiritu ay nabuhay po sa atin. Dati tayong patay, but ngayon nagkameron tayo ng bagong buhay nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So kung tinatanong mo, you are born again? Yes, you are now born again. At yung mga born again po, yun po ang may tunay na relasyon sa Panginoong Diyos. Hindi po lahat tinatawag anak ng Diyos. Yung mga tumanggap po kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yun lang po ang dapat tawagin na anak ng Diyos. Bakit? Before, sabi ko nga, because of our sins, galit po ang Diyos sa tinatawag po na kasalanan. Pero dahil po kay Jesus, nagkameron po ng muling pagkakaugnayan. He is a perfect mediator. And now, who among you can say you are born again? Born again ka ba? Yun. Kasi ba, hindi, parang hindi ako born again. I'm a Christian. Hindi, you're born again. New relationship. You have a great relationship to God. Sino dito na in love ka na? Yun, sarap. Taas talaga si Jansen, talagang taas na taas eh. Nakaganon pa eh, di ba? Hope yung in love natin na yun, katulad pa rin nung in love natin when the first time we accept Jesus as Lord and Savior of our life. Last, it not only give us a transformed heart, not only a ministry of having a great relationship, but last, God will show mercy and remember our sin no more. Talking about forgiveness. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Sapagkat kahabagan ko sila sa kanilang mga kalikuan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. In the old covenant, the annual sacrifice only covered and took away the sins of the people from God's presence for a year so that they could dwell with Him. Isang taon lang. But Jesus' sacrifice served as atonement for all our sins and took away all our guilt and shame. Yung ginawa po ng Panginoong Jesus ay sapat na para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Hindi lang po tinanggal nito yung ating kasalanan, pati yung guilt at shame po na meron tayo. Kaya kung ikaw ngayon, tinanggap mo na siya, pinatawad na po tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Sino po dito meron kang ginawang kasalanan noon na hanggang ngayon binabagabag ka pa rin? Minsan itong ginawa mong ito kaya hindi ka maging active Christian.
because of this. Binabalik yung dati mo. Ay, hindi ka makakapag-share ng gospel kasi ganito ka naman, ganito ka naman. Eh, tsismosa ka naman. Basagero ka naman noon. Again, sabi po doon, nung kinuha ng Diyos yung ating mga kasalanan, pati yung guilt at yung kahihiyan po, kasama po nun. Hindi na po naaalala ng Diyos yung ginawa nating kasalanan. Hindi po niya natatandaan ang ating mga kasalanan dahil siya po ay may amnesia, o hindi po niya natatandaan ang ating kasalanan dahil nilimutan na niya ito. Pero hindi niya po ito natatandaan dahil every time tayo po ay magkakasala, every time na patuloy at patuloy tayong nagkakasala, pero kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang nakikita niya po every time titingin siya sa atin ay hindi na po tayo, pero ang nakikita niya yung ginawa po ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. And every time we can call ourselves righteous, we are saved, we are holy, not because of what we are doing, but because of Jesus na tinanggap po natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Why this is a better ministry? It's transform our heart. It will give us a new relationship and give us awareness that we are not sinner anymore. He forget all our sins. Let us bow our head and close our eyes. Let us pray. Lord, thank you that truly in you, Jesus, you give us a direct access to God. Thank you, Jesus, for what you did. It gives us a better promises that this new covenant give us assurance of our eternal life. Give us a forgiveness. Give us, Lord, a deeper and personal relationship to you, aming Panginoong Diyos. And today, Lord, thank you for the people who are here. Maybe ikaw yung tao na when we look in these three ministry na ginawa ng Diyos about transform heart, about new relationship, and about forgiveness of sin. Kung wala sa iyo to, maaari kapatid, kailangan mo muna natanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus is a better mediator, a better high priest, a better sacrifice. And He wants us to have the assurance of our salvation. And if you are here today, binibigyan po tayo ng puwang ng ating Panginoong Diyos na magkameron po ng pagkakataon na tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. As everybody close your eyes, if you want na magkameron ng transform heart, magkaroon ng magandang ugnayan sa Panginoong Jesus o Panginoong Diyos, at mapatawad sa ating mga kasalanan, there's a need to accept Him as our Lord and Savior. If you're that person na gusto mo siyang tagabin bilang Panginoon tagapagligtas, inaanyayahan kita na itaas mo ang iyong kamay at samahan ako sa aking panalangin. God sees your heart. Nakikita po ng Panginoon ang iyong puso. Yes. 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 Sabayan mo ako sa aking panalangin. Panginoon, nandito kami, Lord, nakataas ang aming kamay. Even some of us, sinasabi ng aming mga puso, Panginoong Jesus, kailangan kitang tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Understanding na ang tao ay limitado, kailangan namin ng Diyos upang maalis ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. At kung ika'y tinaas mo ang iyong kamay o tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, samahan mo ako sa aking panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako na dahil sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, kinuha mo na ang aking lahat na kasalanan
At ito'y nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan nung namatay ka sa cross ng Kalbaryo, hindi ka nanatiling patay, but namuhay ka muli, pagpapakita na ikaw ay may kapangyarihan laban sa tinatawag na kasalanan. And dahil sa iyong ginawa, ito'y nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan na meron kaming magandang kinabukasan. Hindi lang magandang kinabukasan, but kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Lord, I pray for those people who raise their hand and accept you as Lord and Savior of their life. I pray, Lord, that this time, this moment is a time, Lord, of their new relationship to you. Said to your word that if anyone is in Christ, he is a new creation. Remove all the shame and guilt na meron po sila. Ipakita mo, ipaunawa mo ang iyong sobra-sobrang pag-ibig, pagmamahal, ang iyong grasya. At tunay sa aming kahinaan, ang iyong grasya ay sapat na magbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, thank you, Lord, sa mga tao na tumanggap sa iyo. And I believe, Lord, today, you will give them a new hope for the future. Yung tanggapin nila bila ikaw na Panginoon, it will not end up, Lord, na Panginoon ka lang nila sa kanilang bibig, but Panginoon ka nila sa kanilang mga puso. Lord, transform their heart, transform their mind, Lord, that today you also give peace. Kapayapaan na tanging nagbumula lamang sa iyo, Panginoong Diyos, na hindi namin ito makukuha kung kanino man. But Lord, we want also to offer our life to you, Jesus. Lord, yung pagtanggap nilang ito ang simula ng tunay na pagbabago. Lord, continually give them a people also who will help them sa paglago nila espiritual sa iyo, Panginoong Diyos. Gumamit ka ng mga tao na magpapaliwanag sa kanila kung sino ka, aming Panginoong Jesus. I pray that your guidance, your protection will be upon them. In Jesus' name, amen. Second person that I want to pray for, maybe you call yourself as a Christian or you call yourself as a born again. I believe today God's want us na ito yung time natin for time check. Oras natin na i-check po natin yung heart natin. And if we look into the law, in the 10 Commandments, and we see there's something wrong in us, it's time to go back again to God and asking, Lord, please forgive me for the sins that I have done. Truly, Lord, I don't want to be a wishy-wishy Christian. But I want, Lord, kung gaano ka-excellent yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Lord, kung gaano mo kami minahal at nagsakripisyo ang iyong sinakripisyo mo ang iyong sarili sa amin. Lord, ganun din kami, Panginoon. Na yung relasyong ito, ayaw namin, Lord, na ito'y parang baliwala lang. But Lord, dalangin namin na itong relasyon na ito ay lumalib, Lord. Na even hangarin namin, Lord, na ikaw lamang at wala nang iba pa. We want to follow you for the rest of our life. So Lord, if there's something that's not pleasing to you, we are here, Lord, offering ourselves as a living sacrifice. Lord, tulungan mo kami na mabago itong mga bagay na ito. And hindi namin ito makakayanan kung hindi namin maunawaan ang pag-ibig mo na binigay sa amin. And if you're that person, I want to pray for you. Lord, thank you. And as we follow you, you will give us grace. That in time of our weakness, your grace is enough in us. In time of our weakness, you show that you are great, that you are faithful, that you are a lovable God. Lord, we want na ma-restore din yung relationship namin sa'yo. Maybe this sin
make us, Lord, na lumalayo sa'yo. But Lord, we want you as our Lord and Savior. Una namin tinanggap na ikaw ang aming Panginoon kaysa aming tagapagligtas. And now, Lord, we want na ikaw yung sinasambit ang aming puso na aming Panginoon, Panginoon. At ang iyong mga sinasambit o sinasabi sa amin ay aming susundan. Can you all stand up? I believe that it's time for renewal. As we sing this song, can we make a renewal in God? Na Lord, gusto namin magkameron ng mas malalim na relasyon sa'yo. Na gusto namin na ikaw ang Panginoon namin